Hey guys, ako nga pala si Jumar David or mas nakilalang Noy Bulaw. So, ang gamit kong pangalan sa social media ay Noy Bulaw. So, i-share ko lang sa inyo kung ano nga ba ang totoong nangyari tungkol sa mga kumakalat sa akin na kung ano-ano na lang. Ngayon guys, sisimulan ko siya sa kwento, yung mga nakikita ko bago natin balikan, bago tayo dadako doon sa mind reader, kasi ang lahat ng to ay involved dito, yung mind reader mind reader dito. Nagsimula siya sa mga makikita mo sa bibig ng tao na lumalabas hanggang sa dumating sa point na pumasok na yung mind reader. So hindi ko siya i-direct siya to mind reader. Sisimulan ko siya doon kung saan nga ba nagsimula, kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nga ba to umabot sa ganito na napakatagal na. At ipapakita ko muna sa inyo ngayon yung maliit na tirahan ko. At andito ako ngayon sa bukid, no? At naka-isolate ako dito kasi gusto kong malaman kung ano ba talaga yung, kung sa bunganga pa ba kung sa kapitbahay ko pa ba naririnig or sa ulo ko na. So ito guys, tutur ko kayo sa maliit kong tahanan. So ito siya ngayon. Ito yung tinitirahan ko ngayon. So flip natin. Ito. Ayan yung maliit kong bahay. Yan lang. So wala akong kapitbahay dito. Kapitbahay ko andun sa pakalayong yun. So ayan yung paligid ko. Ayan. Sulo ako dito. Puro gubat na yan lahat. Ha? So yan, bahay kong maliit na yan, oh. Yan. So diyan ako nakatira at ay sulo. Yan, maliit lang. So siyempre, sa tour ko kayo sa loob. Alam nga naman sa labas lang. Didistansya natin kung gaano nga baka kalaki yung mansion ko, no? Ito yan. Ganyan siya kasimple kasi pansamantala lang talaga. Siguro mga 1 taon. Yun yung pansamantala sa akin eh. So ayan yung maliit kong bahay. Okay, ito. Pasok tayo sa loob. Ito guys ha. So ito yung kitchen ko. Dito din yung sa area na to yung dining. At doon din yung bedroom. So ito. So yun nga po. Upload ko na to sa social media para po sa kaliwanagan ng lahat, no? Sa mga masama yung loob sa akin, sa mga galit sa akin. So ito na yung video. Gumawa na ako ng video para sa inyo, no? Kung may tanong man kayo, comment lang kayo dito kung saan social media platform nyo ito makikita, or sa personal, pwede nyo akong kausapin. Mas maganda talaga sa personal kasi gusto ko personal talaga eh. Kasi yun yung sumira sa akin, yung chismis ang sumira sa akin. Talagang napuruhan ako dun sa chismis na yan. So ito na nga, i-share ko sa inyo yung kung paano to nagsimula, no? Kung bakit umabot sa ganto hanggang ngayon. At andito pa din sila, no? At hindi ko malamang dahilan kung bakit hindi ako tinatantanan. Yun yung lagi kong tanong, no? Yun yung lagi kong tanong sa sarili. Bakit ganun, no? So baka kasi may makakita sa video na to, no? May idea kayo bakit ganun sila sa akin. So malaking tulong para sa akin. Mag-comment lang kayo. Malaking tulong yun para sa akin. So sisimulan ko kasi nga involved kasi dito yung grupo, no? Grupo kasi ang dumali sa akin. So year 2022, May 2022 po, nakatira ako sa Imus, no? Kami ng partner ko, nangungupahan kami doon sa Imus, Cavite. September 2022 nagsimula
ang parinigan sa labas. Sa labas ko na naririnig na mayabang daw, ganun, mayabang. Ako nung mga time kasi noon, medyo bulky kasi yung katawan ko kasi nagji-gym. Medyo maangas, maglakad, sakang medyo sakang kasi ako, kaya medyo maangas tingnan pag naglalakad. So yun lang yun, mayabang, ganun. So parinigan, wala namang problema sa akin yun kasi lahat naman ng tao ay may mapipintas at mapipintas talaga sa iyo. Kung parinig lang, walang problema yun, no? Kahit sino naman, unless kung konfrontasyon, siyempre kahit sino namang pagpaparinggan kapag nakita mo talaga na pag nalapit-lapit sa'yo, so kakausapin mo talaga yun, kahit sino naman. So ako, pag lumalabas ako ng inuupahan namin, wala namang kumukumpronta sa akin, so wala. Naririnig ko lang siya sa loob ng kwarto. Umugong yung chismis sa akin year 2023, lalo na yung nag-MC taxi ako nung September, kasi nag-resign ako nun sa pinagtatrabahoan ko. So nag-MC taxi ako. Alam naman natin na laman ng kalsada tayo, mga MC taxi dyan, shoutout sa inyo, kalsada boys. So dun, kung saan saang lugar ako nakakarating, dun na gulat ako, bakit kilala ako, daming galit. Yun yung kinakagulat ko. Pero nung mga time na yun, wala akong idea kung bakit ganun, bakit nangyayari sa akin ganun. January 2024, nagpahinga akong bumiyahe kasi nga yung shoulder ko masakit. Nagkaroon ako ng frozen shoulder, tagtag sa biyahe, nagpahinga ako. So halos isang buwan akong pahinga, nagkulong lang sa kwarto, ini-exercise ko lang yung shoulder ko para maayos. February 12, nagtry akong registered sa South Korea. Dito ako nagpunta sa Calamba, Laguna. So yun, February 18, umuwi ako ng Bicol. March, bumalik ako sa Cavite. So doon ko din nalaman na nawawala yung passport ko. So siguro na sa mga March 18, nag-decide akong mag-renew na ng passport. Hindi ako kumuha ng police report sa Imus kasi isa yun sa mga requirements, no, pag nawalan ka ng passport. Kasi nga sinabay ko na siya kasi bibisita ako dito sa tita ko sa Tanawan. So nag-decide ako na isabay ko na lang. So dito sa Tanawan, dito ako sa Tanawan nagpunta. So dito sa Tanawan, punta ako ng Tanawan. So yung pinuntahan kong station dito sa Tanawan na hindi ako binigyan kasi nga yung ID ko hindi naka-address doon. Na andun ang ID ko naka-address sa Santo Tomas. Kasi nakatira din ako dati sa Tanawan So sa Santo Tomas. So hindi ako nabigyan ng police report. Pinarinig niya sa akin kasi nga parang dami na talagang galit sa akin, no? Hindi naman ganun ka yung talagang parang kakagating ka na sa kalsada, pagdadaan ka parang kakagating ka na. So gulat lang ako noon. Bakit ganun? Pinarinig doon sa akin na grupo ang tumira sa akin. So yun, nahimasmasan ako na nag-sink-in lahat sa akin. Ganun, grabe, sabi ko involved pala dito yung grupo. Sabi ko kaya pala ganun. So nagpunta ako ng Santo Tomas at nakakuha naman ako ng police report. So bumalik ako ng Imos. So nag-decide na kami ng partner ko na lilipat na lang. Sabi ko lumipat siya sa Gen 3, ako naman lumipat ako ng Lipa. Kasi dun babalik ako sa company, mag-apply ako sa mga company dito sa Lipa. So siya nagpunta ng Gen 3, ako naman sa Lipa. Halos isang buwan ako dun sa Lipa nangungupahan. Hindi ako nakapag-apply sa Lipa kasi nga nabago yung plano.
sabi ko pa ibang bansa yung apply ko. So nasa Lipa ako nakatira. Ang ina-applyan ko pa ibang bansa. Sa Manila ako nagpupunta. Kahit saan mga agency. Halos 10 agency kung in-applyan. Hindi ako nakaranas ng initial interview. Yun. Hindi ako nakaranas ng initial interview. At may naririnig pa nga ako na ganun. Pero may idea na ako nung time na yon. May idea na ako na grupo yung tumira sa akin. No? At mga yun, grupo yung tumira sa akin. So after ko nun matapos yung isang buwan kong pangungupahan dun sa Lipa, bumalik na ako. Sa Gentry na ako bumalik dun sa partner ko. At gulat din talaga ako kasi nga kilala ako ng mga kilala na ako ng hindi ko man hindi wala pa akong nakakausap doon sa kapitbahay ko diyan sa Gentry. Wala pa talaga akong nakakausap, no? Pero naririnig ko na sila. At hindi ko nakikita yung mukha nila pero naririnig ko na sila. Siguro nasa mga 1 linggo ako doon sa Gentry. Umuwi ako ng Bicol. Sabi ko, uwi muna ng Bicol kasi medyo siguro stress or medyo sa pugait lang. Umuwi ako ng Bicol nung June, first week of June 2024. Uwi ng Bicol. Pauwi pa lang ako ng Bicol, may nakasunod sa akin 4x4, no? Yung ni-drop na grupo nung nagsabi sa akin, nung nagsabi sa akin na yung grupo na yun yung ang kasama niya naka-uniform. Yung grupo na yun naka-uniform, dalawa lang sila. So sinusundan nila ako. So nabukuin ko sila nung nagpagas. Nakita ko mukha nila. Nagpagas ako, nagpagas din sila. So pinag-uusapan nila ako sa loob. Hindi nila alam. Nakatingin ako sa side mirror ko. So nung pagtingin niya sa side mirror ko, doon niya nakita na nakatingin ako sa kanya. Hindi na sumunod sa akin. Makarating ako dito ng San Andres Port. At yun, may isang umupo ako, may isang tsabi-tsabi na parang nagpupumilit lumapit sa akin hanggang makasakay ako sa Roro. Tumapat siya sa akin sa inuupuan ko, tumapat siya sa akin. So wala akong zero knowledge ako noon. Ang alam ko lang grupo, no? Pagka medyo na-alarm na ako noon na grupo pala, may involved pala yung grupo. Na-alarm na ako noon. Hanggang sa makauwi ako dito, ilang araw kasi yung pinagkakaabalahan ko dito sa Bicol ay pana sa gabi. So siguro makalipas ang 2 araw, nagpana na ako sa gabi. Ramdam ko na may nakamonitor na sa akin sa dagat. June, July, sa tuwing nagpapana ako, may mga bangka gabi may mga bangka na nakabantay sa akin. Sa hindi ko malamang dahilan. Hindi naman ako nagre-report kasi nga hindi naman siya threat sa akin no? Kasi ang alam ko sa sarili ko, wala naman akong kaso. Wala naman akong ginawa, hindi naman ako nakapatay, wala naman akong illegal na ginagawa. Alam ko yun sa sarili ko. Hinahayaan ko lang sila na ganun. Mag-monitor hindi ko alam kung mag-monitor kasi nga bangka may mga siguro ang iba 6 na tao, may 2 tao lagi na talagang nakasubaybay. Tapos pag sa sombrero naman 3 tao yung nakasubaybay na bangka sa akin. 3 tao yung nakasakay. August 21, 2024 nagpunta ako ng Pasakaw para i-meet yung partner ko. So doon yung 3 tao na yon doon sa Roro. So nakita ko yung mga mukha nila. So parang parang binabantayan nila ako. Binabantayan nila. Yun yung pakiramdam ko feeling safe nung time na yan. Pero hindi ako komportable talaga sa ganun. Yun lang yung nakikita ko. Sa hindi ko malaman dahilan. Hindi ako magre-report kasi nga ayaw ko nang mag-report na wala namang
hindi naman ako nakaramdam ng threat noong time na yun eh. No? Nag-aantay akong kausapin or talagang wala akong kaaway. Basta yun yung alam ko sarili ko, wala akong siguro sa akin pakiramdam ko lang yun. Pero yun talaga yung mga bantayan nyo ha, kasi babalik to lahat. Yun talaga yung pakiramdam ko eh. Wala talagang. So August, September, nung June, July, August, padating ng September, sa tuwing nagpapana ako, daming may nakabantay sa akin at pana. At pag hindi naman ako nakakapagpana pag ng rentex ako umaga, kasi may isang beses ako August, yun nga, yung laging may nakabantay sa akin, siguro mga 200 meters lang, mga nakaaligid-aligid sa akin doon sa dagat, no? Hanggang sa September 20, 2024, bumalik ako ng Cavite para mag-renew ng rehistro ng motor ko. Mag-renew ang rehistro ng motor ko. So, ang dami kong naririnig na ganon. Yung kapitbahay ko naman dito sa Bicol, at yun nga, nagugulat ako bakit alam nila yung sa usapan namin ng partner ko, naririnig ko sa kapitbahay ko, at ay zero knowledge talaga ako kung bakit ganun. Ang alam ko kasi noon time na yun, hack yung cellphone ko. Hindi lang yung basta hack yung account ha. Ang alam ko talaga, pati yung screen ng cellphone mo, na pag nagpindot ka sa app na yan, makikita sa screen nyo yung alam ko. So sabi ko, napaka-high-tech naman ito kung iniimbestigahan na ako or ano. Sabi kong ganun. So wala, binaliwala ko lang. Nung nagpunta ako nung September 20, 2024 para mag-renew ng rehistro ng motor ko. So doon ako sa nagkaroon ng idea. September 29, 2024, doon ko nalaman na may mind reader pala ako. No? May mind reader. Mind reader. Yun yung talagang, kasi narinig ko siya sa kapitbahay ko eh, na sa loob ng kulang-kulang 1 linggo nung bagong lipat kami doon sa Gentry, no, hindi ako alarm, no, ang bobo ko talaga nung time na yun, kasi parang hindi ako na alarm na bakit naririnig ko sa labas pag pumupunta ako ng CR, bakit alam, kasi wala talaga akong ka-idea. So doon ko na nalaman lahat na mind reader. September 29, 2024, doon ko nalaman na may mind reader ako, na sa kapitbahay ko lang naririnig yung boses. Kinausap ko siya sa isip. Sa una, sabi ko, alam mo yun, na amaze ka kasi nga nakakausap mo sa pakiramdam mo, nakakausap mo sa isip. Pero nung tumagal, bago pa lang pabalik pa lang ako ng Cavite nung September 20, doon ko na parang gulat na gulat ako bakit naririnig ko sa daan na huli ko daw lahat yung mga nakamonitor sa akin. So nung September 29, doon ko na nalaman na may mind reader ako. Tapos bumalik ako dito first week of October. So may nakamonitor pa din sa akin, mas humigpit yung monitor sa akin, mas dumikit sa akin yung monitoring. Never talaga ako nag-report sa barangay hall or police, no? Nahayaan ko lang kasi ang alam ko grupo. Hindi ko alam kung involved ba dito yung mga public servant natin. Pero laging rinig ko, palalabanin daw ako sa mga pulis. Hindi ko alam bakit ganun, bakit nila ako palalabanin. Anong labang ko sa mga yan? Wala naman akong galit sa mga yan kasi wala din naman akong kaaway eh.
Hindi, never akong nagkaroon ng kaaway, no? So kahit maulan, may nakadikit na bangka, malit na bangka gabi, yung sinasabi mong mind reader sa mga kagrupo mo, yung nakikita mo, yung maulan na gabi, na lakas ng ulan, habang lumalangoy ako sa dagat, tapos may bangka sa gilid ko, ganon ka-effort yung nag-monitor sa akin. Hindi, gusto ko din pasalamatan. Positive, negative, salamat kung binabantayan mo ako, pero galit ako kasi halos mabaliw-baliw ako. Never nyo akong kinausap. Bakit ganun? Appreciate, hindi ko na-appreciate yung effort nyo. Kulang pa yun sa ginawa nyo sa akin, sobra. Grabe yung damage nyo sa akin. October, November, December, yun yung kasagsagan ng halos mabaliw-baliw ako sa hindi ko malamang dahilan na pakiramdam ko basa lahat ng isip ko eh. Pag lumalabas ako ng bahay, alam. No? Pinaparinig. Inassume ko na lahat na basa yung isip ko kahit hindi naman yung iba, hindi accurate. Inassume ko na lang, no? Kasi nga civilian eh. Okay sana kung hindi binigay sa civilian. No? Ibinigay nyo sa civilian eh. Kung nag-imbestiga man kayo or non-trip. Oo, non-trip. Yun yung tawag doon, non-trip. Trip ang tawag doon. Hindi kayo nag-imbestiga sa akin. Palalabasin nyo na NPA ako. Paano ako magiging NPA? Last year 2024 lang ako nagtagal. Nung June to December. Doon yung pinakamatagal kong uwi. Pag umuwi ako dito, 2 linggo na pinakamatagal. Paano ako magiging NPA sinasabi nyo? Baka totoo yung naririnig ko na kumikita kayo sa akin for monitoring gamit mind reader. So yun, tuloy natin. October, November, December 29, bumalik ako ng Cavite. Hindi ako sumakay ng Roro, sa dagat ako dumaan. So ayun, pagkagising ko nung nagsimula nung October, November, December, yun na yung talagang binabantayan ko yung isip ko lagi. Kasi kung ano-ano na lang yung sinasabi eh. Kung ano-ano na lang yung sinasabi sa akin, sa naririnig ko, gulat na gulat ako. So, January, nasan ba yung note ko? Nung pag-uwi ko nung January, December 29, so alam na, sa kapitbahay ko sa Gentry, alam na nila na alam ko na, yung ganon. So, nung pag-uwi ko doon, doon na talaga na pag nagsisex kami ng partner ko, pakiramdam ko nasa entablado ako kasi alam nila lahat eh. Inassume ko na alam nila lahat yung galaw ko eh. Kasi hindi alam ng partner ko. No? Hindi ko alam. Comment lang kayo kung ano yung nangyayari, pero ito yung kwento. Pakiramdam ko na nasa entablado. Hindi din naman sinasabi sa akin. No? Buti sana kung kinausap ako ng ganun. Walang kumausap sa akin hanggang ngayon. Ngayon nandito ako kasi sa Bicol eh. Tumira na ako sa bukid. Kasi ayaw ko muna ng kapitbahay. Gusto ko nung distansya muna sa tao. Nung umuwi ako ng December 2024,
Nung 2025, yun na yun. January, pag nagsisix kami ng partner ko, pakiramdam ko nasa entablado kami na nasa stage, tapos ng daming mga nakatingin. Yun eh. Alam mo yung minsan pag nagsisix ka, tas ina-assume mo talaga na baso yung utak mo, tapos pakiramdam mo na kita yung kung anong nakikita mo na kita din nila. Alam mo, pag nagsisix kami ng partner ko, alam mo kung ano yung nasa isip ko, kung nasan yung isip ko. Nasa dagat yung isip ko. Habang nagsisix kami ng partner ko, yung isip ko nasa dagat, lumalangoy, namamana. Namamana ako nung time na yun. Pag nagsisix kami ng partner ko. Kasagsagan ng ulan, ang nakikita ng mind reader. Nasa dagat, may nakabantay sa akin. Pero nagsisix kami ng time na yun. Ano, mind reader? Kaya baklatingin ko sa'yo eh. Ayaw mong lumaban ng patas. Lumaban ka ng patas, mind reader. Huwag kang ganyan. Wala akong ginawa sa'yo. Mind reader ka. Ang tagal ng panahon. Papaniwala ka pa din sa chismis. Sabihin natin basa mo lahat utak ko, nilabas mo lahat, binigay mo sa mga sibilyan ang utak ko. Tapos hanggang ngayon hindi mo pa din ako titigilan kasi nga ay gusto ka pang sa hindi ko malaman dahilan. Lumaban ka ng patas kung lalaki ka. Huwag kang magtago. Ngayon sasabihin mo mapapahiya ako? Ba't ako mapapahiya? Year 2022. No? Itong 2025 doon ko binalikan lahat na kayong mind reader, pumasok kayo na year 2023, may nagpunta na pala doon sa dati namin tinitirhan sa Imus. No? Kasi nung umuwi kami ng Bicol ng partner ko, pagbalik, bakit nung year 2023 yun? Gulat na gulat ako, bakit 2022 pa nga yun eh. Gulat ako bakit pag nagsisix kami doon sa loob, bakit umiimik sa labas? No? Ba't may naririnig ako? So yun. Diyan, 2025, binalikan ko lahat yun. Hindi lang pala October 2024. Hindi lang pala June 2024 nyo ako pinasok. Matagal nyo na pala akong pinagtatawanan. Matagal nyo na pala akong pinagtitripan. Hanggang ngayon, andito pa nga kayo sa hindi ko malaman dahilan. Sa hindi ko malamang dahilan. Matagal nyo na akong binaboy. Mind reader, alam mo, kilala mo ako. Ito ha. April 2025. Ngayong 2025, April, nag-MC taxi ako. Kasi nga, nung last year, June hanggang 2025, wala talaga akong trabaho. Talagang tingga ako, stress. Tingga ako dahil nga dyan sa ganyan, mga naririnig ko. Hindi na ako nagpa-doktor. Papadoktor. Matagal na palang
Matagal na palang binaboy. Alam mo na lahat eh. Papadoktor ka pa. Normal lang din naman yung isip mo. Yun, nagkonsulta lang ako sa psycho. Yun lang yung ginawa ko. So yun, bumalik April 2025. Bumalik ako ng MC Taxi. Ay, parang kahit pa paano, kahit alam kong may mind reader ako, bumiyahe ako. So, pag nasa biyahe ako, masaya. So, may yung mga pumasok nung April. Basta yung nasa daan. Pag nasa daan lang ako, hindi ko lang alam kung natutuwa ako. Natutuwa kayo. Kasi ako may mga time na natutuwa, may mga time madalas na hindi. Kasi hindi ako nakakatulog pag uwi ko sa bahay. Hindi ako nakakatulog. Yung bumabiyahe kung ano man yung hindi ko lang alam kung nilalabas mo pa yun sa mga kagrupong mind reader. Kung ano man yung nilabas ng mind reader sa inyo, ay mind reader lang nakakaalam nun. Kung ano yung nakikita niya sa akin. Kung ano yung nababasa niya sa akin. Kasi never ko pang sasabihin na lahat ng utak ko basa niya. Kasi nga, hindi ko pa naman nakakausap yung mind reader. No? Parang inassume ko na lang minsan. May mga time na inassume ko. Pero hindi ko din talaga masabi na lahat ng naiisip ko nababasa niya or accurate. So, yun lang. MC Taxi, ilang buwan din akong bumabiyahe ng MC Taxi. Masaya. Pareho naman tayo nag-enjoy. Mind reader. Pero yung mga nakikita mo sa akin, hindi yung ibig sabihin na bumabawi ako no? Kasi ako gulat na gulat din. Bakit sumasagi sa isip ko yun? Mind reader ka. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pinagplanuhan ko lahat. Mind reader ka. Tapos sasabihin mo sa akin, pinagplanuhan ko lahat. Kung binabantayan mong utak ko, kung basa mo. Basta yun. At ay nag-enjoy naman ako ng konti. Nang bumiyahe ako nitong 2025. Konti lang. Konti lang talaga yung in-enjoy ko. Tatawa ako Konti lang. So, nag-MC Taxi June 24, 2025, bumalik ako dito kasi nga nag-decide na ako na kasi nga hindi ako mahirap ako makatulog pag gabi kasi dahil nga dyan sa mind reader na yan. So, yun lang po. Sa ngayon, andito po ako sa probinsya, nagpagawa ako ng maliit na kubo para sa solo lang ako dito. Sabi ko, dito muna ako para ilang buwan hanggat pahinga muna. Pahinga. So, yun lang po. At kung ano man yung nasabi ko, mas madami pang akong hindi nasabi. Yan ay mga headlines lang yan na para malaman nyo kung ano ba talaga yung totoong nangyari. So yun. Kung may mga hindi pa ako nasabi, mag-comment ka dyan mind reader. Pag-usapan natin yan. Kung gusto mong pag-usapan natin. Gusto mong pag-usapan natin. Huwag niyong sabihin sa akin na may pinahiya akong lugar. Paano naman ako? No? Wala akong pinapahiya dito. Tigilan nyo. Kasi nga napuno na ako kaya ako to nilabas sa social media No? Hindi na bukod sa napuno, unti-unti na akong nakamove sa inyo. Gusto ko din mabawasan yung naipon sa utak ko. Kasi pangit Pangit yun, mag-iipon ka.
baka mamaya di ko alam, may sama na ng loob dyan sa utak ko na talagang masama na talaga, baka kung saan ko pa may ilabas. At isa din sa paggawa ko ng video, kasi nga baka yung binagbigyan nila ng link ng mind reader na mga grupo nila dito sa Bicol at doon, kasi nga may narinig ako, baka itumban nila or ano, no? Kasi pwedeng gawin yun, baka kasi mamaya bumaliktad yun sa akin, no? Baka may nakasave sa kanila, tapos sasabihin sa akin, baka patahimikin nila. Yun din yung isa din sa way ko kung bakit ko to ginawa yung video na to, no? Baka kasi nila isisi sa akin, mahirap yun, which is tapos na ako doon, ito na, nasa social media na. Yun lang, kung ano man yung gagawin nila sa akin, iipunin ko lang. Hindi naman ako nagka-counter. Totoo lang, ilang beses na ako nagpagamot sa orasyon. Hindi naman talaga ako naniniwala sa orasyon, totoo lang, pero napilitan ako magpa-orasyon dahil nga dyan. So yun lang, kung ano man yung tingin nyo sa akin at kung ano yung sabi, wala akong pake na doon. Basta yung akin ay labas ko na sa social media. Bahala na kayo dyan kung ano yung masasabi nyo dyan. Basta may involve pagtripan or kung ano. At guys, malalaman nyo kung alam ko kung may kung may mind reader ako, kung kailan sila nasa akin. Dito pagtingin ng palad, tama yung palad, oh. Hindi pantay yung palad ko. So yun lang, yung parang may gumagambala sa akin. Isa yun sa way ng pag-check ko sa kanila. So yun, kung may hindi man ako nasabi at nasabi ng mind reader nyo sa inyo, i-comment nyo, gagawin ko ng video. So yun lang.